At magandang araw sa iba at ito po ang CLA QC BST, Big Size Talk at tinatanggap po natin ang bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong araw na ito, ngayong gabing ito na ikaw ay kasama namin sa aming pagtitipon at ikaw, Panginoon, ay magpapala sa amin sa lahat ng mangyayari sa pagtitipong ito. At ikaw, Panginoon, ay naghanda ng pagpapala sa iyong salita. At mulit-muli kami ay nagpapasalamat dahil ito ay gagawin mong pananampalataya at pagsunod sa aming buhay, sa aming paglilingkod. Ikaw, Panginoon, ang may taas at anuman po yung mga pangangailangan ng mga kapatid na iba pa ay iyong punuan at iyong bigyang katuparan, Panginoon, ang pagliligtas sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So welcome po sa bawat isa. At ito po yung ating pag-uusapan. Hashtag blessed. What does it mean to be truly blessed? Ang pagpapalang tunay. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapalang tunay? Pinagpalan ng mga tunay na pagpapala. Bakit merong ganoon? Ang pagpapala ba ay isang successful na buhay? Ang pinagpala ba ay merong pamilyang masaya o kaya naman ay lahat ng pangangailangan sa material, natural at physical ay meron ka, kawalan ng sakit o katulad ng mga bagay na ito na palagi nating nakikita na hinahashtag sa ating mga social media. At hindi naman ito masama. Ang mga ito ay pwedeng i-provide ng ating Panginoon. Subalit, ano ba talaga ang totoong pagpapala o pinagpala? So, hashtag blessed, what does it mean to be truly blessed? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong ating BST. At ating umpisahan yung pagtalakay kay Abraham. Siya yung malinaw na pinagpala ng Panginoon or isa sa mga una na pinagpala ng Panginoon sa Old Testament. At mababasa natin yung pagpapala ni Abraham. Sa Genesis 12 verse 2 to 3, sabi dito, I will make of you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So, siya ay pagpapalain 10 ng kanyang mga magiging mga kaapu-apuhan o yung pamilya after him. At ang mga pagpapalang ito ay madami. Sevenfold blessing yung ibinigay sa kanya dito. Pero hindi lamang ito para sa kanya, hindi lamang para ito sa mga kaapu-apuhan niya o sa buong pamilya ng tinatawag na Israelites o kaya naman Jewish race. Subalit, ito ay kanilang ipapasa sa iba. Okay? Kaya lang sinabi dito, I will bless you. Ito yung katotohanan ng kanyang kagalakan kay Abraham. And you will be a blessing. At ikaw ay magiging pagpapala, sabi niya. At pagpapalain niya yung mga pamilya o mga bansa sa pamamagitan ni Abraham at ang kanyang mga kaapu-apuhan. So, yung pagpapala ni Abraham ay makikita sa kaharian ng mga Israelites at ng mga Hudyo after him. Pero makikita mo din na hindi siya na-fulfill yung lahat. Kasi dapat kinakailangan nilang ipasa yung pagpapala sa iba. Sila ay pinagpala upang maging pagpapala, sila ay pinagpala upang magpala naman ng iba. So yung blessing ay binigay sa kanila. Pero ito lang ba ay material? Ito lang ba ay physical? So, si Abraham ay inutusan dito ng Diyos. At ito yung kinagigiliwan ng Diyos sa kanya. Kasi siya ay walang pipigilan na kayang ibigay sa Diyos. Kahit yung kanyang bugtong na anak. Na kung saan, pinangako ng Diyos na manggagaling ang lahat ng kanyang lahi. Na napakadami. Pero hindi natuloy itong sacrifice of Isaac, 'di ba, na nakasulat sa Genesis 22, subalit pinilitan ito ng isang lalaking tupa. At eventually na test hindi lamang si Abraham kundi yung God dito sa sacrifice na hiningi sa kanya. Pero hindi sa pamamagitan ni Isaac na kanyang anak manggagaling ang pagpapala. Subalit isa sa mga nasa family tree ni Isaac at ni Abraham. At eventually, ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa Galatians 3 verse 13 to 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Tayo ay tinubos ni Kristo sa
sumpa ng kautusan, sa hindi pagsunod, sa kasalanan, okay, sa pamamagitan ng pagiging sumpa sa ganang atin. So, siya ay naging sumpa ng ating sumpa. Kinuha niya yung ating sumpa, ang kamatayan. At siya na yung namatay sa ganang atin. In our stead, in our place, di ba? He died. At kinuha niya yung curse of sin na dapat ay sa atin, si Jesus. At nagkaroon na tayo ng kapatawaran kasi nabayaran yung ating mga kasalanan. Pero higit pa, sabi niya dyan, so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. So that we might receive the promised Spirit through faith. Pakinggan natin mabuti kasi twofold itong proseso ng pagliligtas. Jesus Christ, di ba? The Son of God coming to die para mabayaran yung ating cursed. Pero yung pangalawa, the Holy Spirit coming. The promised Spirit coming. The reception, yung pagtanggap ng Holy Spirit. At sabi dito, ito yung pagpapala ni Abraham. Hindi lamang ang pagpapalang sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12 ay material at physical, subalit spiritual. Hindi siya pansamantala lang, subalit eternal. So that in Christ Jesus, okay, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. At ano yung blessing ni Abraham na darating na sa mga Hintil at hindi na lamang ito para sa mga Hudyo? Sa atin, hindi na lamang sa mga Israelites? The promised, the reception of the promised Spirit through faith. So, makakatanggap na tayo ng Spirito at iba pang mga spiritual heavenly blessings sa Panginoon. So, hindi lamang tumigil sa physical manifestation, yung goodness, yung favor of God, kundi sa eternal at spiritual na dimensyon. Kaya nga, sa Ephesians 1 verse 3, sabi ni Paul dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pinagpala ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Dahil siya ang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang nasa makalangit na mga lugar. Mga spiritual na pagpapala. Every spiritual blessing in heavenly places. Hindi natural at temporary, subalit spiritual at eternal. Yun yung ating sinasampalatayanan. Yun yung target, yun yung objective of our faith. Diba? For we look not on the things that are temporary, but on the things that are eternal. The things na spiritual. Diba? Yun yung sinasabi ni Paul sa iba pang sulat niya. Tumitingin tayo sa itaas, sa langit, where Christ was enthroned. At nandun yung buhay natin. So, meron tayong spiritual na status at position. Meron tayong spiritual na inheritance. Yun yung sinasabi ni Peter, 'di ba, na ibibigay sa atin eventually dahil born again tayo. Yun yung sinasabi ni Peter sa kanyang sulat. Pero malinaw dito na every spiritual blessing in the heavenly places, yun yung ipinagpala sa atin in Christ Jesus. Yun yung dinala ng buhay at kamatayan ni Jesus. Yun yung dinala ng bagong buhay ng Espiritu Santo sa atin. Every spiritual blessing in the heavenly places. Hindi siya makukurap, hindi siya masisira, hindi siya kakalawangin, hindi siya lilipas at magbabago na mga pagpapala. Magbago man yung mga kalagayan natin dito ay hindi siya magbabago. Kasi spiritual na blessing siya. At yung unang-una na blessing na yan ay yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus on the cross. At sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng baptism ng Holy Spirit nung ibinigay niya ito sa atin. Ito yung mga pagpapala na spiritual at magdadala ng iba pang spiritual na mga pagpapala. Sa 1 Peter 3 verse 9, do not repay evil for evil or reviling for reviling. Huwag tayong makipag-away na sa mga masasama. Kapag ginawan tayo ng masama, huwag nating sila paghigantihan sila ng masama din. Pero on the contrary, sabi niya, blessed. Magpala tayo. Pagpalain natin sila. For to this you are called. Dahil tinawag ka dito sa pagpapala. That you may inherit the blessing. Upang ikaw ay makatanggap ng pagpapala. O kaya magmana ka ng pagpapala. At since you are called to inherit a blessing,
you can bless others instead of not blessing them, 'di ba? Or cursing them, 'di ba? Marami tayo nitong mga pagpapalang ito to bless others because we are called to inherit a blessing. Tinawag tayong magmana, makatanggap. At ito ay heavenly, at ito ay spiritual, at ito ay eternal. So, blessed. Hashtag blessed. What does it mean to be truly blessed? To be truly blessed is to be truly blessed with eternal things. Mga bagay na hindi pansamantala, mga bagay na hindi nagmamaliw at hindi nawawala at hindi kumukupas at hindi kakalawangin at hindi lilipas. Ezekiel 44 verse 30, sa Old Testament ay merong ganitong mga ipinangako din o mga katotohanan din. And the first of all the first fruits of all kinds, and every offering of all kinds from all your offerings shall belong to the priest. At lahat ng mga unang bunga, bawat uri ng unang bunga at bawat offering o handog, 'di ba? Na lahat ng uri ng handog ay pag-aari ng sacerdote, sabi niya, yung mga nagtatrabaho sa templo o kaya sa tabernacle. You shall also give to the priest the first of your dough. Bibigay mo din yung tinapay, 'di ba? O yung gagawing tinapay, that a blessing may rest on your house. Bakit natin ipagpapala yung pagpapala ng Panginoon sa atin? At ito ay patungkol sa kanyang natural provisions or natural blessings, 'di ba? At sabi niya, so that a blessing may rest on your house. Itong natural na mga bagay na ipinoprovide ng Panginoon sa atin. At sabi niya, kapag gagawin natin yung ating pagbibigay, unang-una sa church, unang-una sa sangbahayan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sabi niya, that a blessing may rest on your house. Okay, ito'y babalik sa atin na pagpapala. At sa ating sangbahayan, sa ating family, di ba? Sa ating mga minamahal. So, a blessing may rest on our house by giving of all the provisions God has given us. Hindi lang ito para sa atin. Kasi, so you see, makikita natin yung cycle ulit. Katulad ng ginawa sa Israel or kay Abraham. You will be blessed so that you will be a blessing, so that the families of the earth will be blessed through you. Pagpapalain ka, magiging pagpapala ka upang pagpalain mo yung lahat ng pamilya ng sanglibutan. Hindi magi-steady o magiging permanente o titigil yung pagpapala kapag ibinigay sa atin. Kundi sa ating pagbibigay ng pagpapalang ito, pag-share ng mga pagpapalang ito, natural na mga bagay na binibigay at pinoprovide ni Lord sa atin, ibinabalik niya yung pagpapala sa atin. At ano yung pagpapala? That will rest on our households, yung spiritual, heavenly blessings. Sa Isaiah 65 verse 8, thus says the Lord, sabi dito, as the new wine is found in the cluster, 'di ba? At yung wine ay makikita sa mga grapes, 'di ba? At yung cluster, yung kumpol ng grapes, sabi niya, nandoon yung promise of new wine. At ito ay tungkol sa parusa na i-judge, igagawad sa Israel dahil sa kanilang backslidden. Pero hindi lahat ay backslidden. Hindi lahat ay wala na silang heart kay Lord na sumunod at tumalikod na. Kaya sabi niya, isang cluster yan. At mayroon pang new wine na nandyan. Hindi lahat ay for destruction. Kaya sabi niya, do not destroy it, for there is a blessing in it. Okay? Yung mga tao na nagpapatuloy dyan, ay katulad sila ng promised, nagbibigay ng promised ng blessing. So sabi niya, so I will do for my servant's sake. For my servant's sake. Ito yung gagawin ko para sa kapakanan ng aking mga lingkod na nandun sa kalagitnaan ng mga taong tumalikod. May mga lingkod pa rin ako. At sabi niya, and not destroy them all. Nasa mga tao yung pagpapala. Yung mga taong matatapat. Kahit na ang mga kapaligiran o mga tao sa paligid nila ay hindi na matatapat, sila pa din ay nagiging matapat. Dahil ang katapatan ay hindi nakadepende sa tao o sa environment. Nakadepende ito sa decision to follow. Decision, permanent. 'Di ba? Na magpatuloy. At dahil doon, mayroong blessing. Dahil doon, nandoon yung blessing sa mga ito. And they will not be destroyed. At ito yung symbolism na ang kaligtasan ay nasa mga taong magpapatuloy sa Panginoon. And they will be given a blessing and they will be a blessing.
Hope will come out from them. Help, 'di ba, will come out from them. I-share nila yung meron sila, ang kanilang katapatan, ang kanilang katwiran, ang kanilang pagsunod. Sa Isaiah 44 verse 3, sabi dito, "For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground." Ito ay tungkol sa mga buhay ng lupain o ng sangbahayan ng Israel na dito ay para silang mga tuyot, walang tubig na lupain. Sila ay spiritually dead. Pero sabi niya, "I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants." Aking ibubuhos yung espiritu ko sa inyong mga anak at ang pagpapala ko sa inyong mga kaapu-apuhan. Kasi the Spirit is the blessing. It is the presence of God. It is the presence of God na magpapatuloy, na susunod, na sasama, na eternal. At sabi niya, "I will pour my spirit," and ano ang mangyayari sa descendants ninyo na thirsty? They will be filled. At anong mangyayari sa dry ground? Magpa-promise siya ng lush greens, plants, and produce, ani, eventually. So, ito yung gagawa upang magkaroon tayo ng production, upang maging buhay tayo. Okay? Yung spirit, yung blessing ng Panginoon. So, gusto ko lang i-reiterate, ipagdiinan na the blessing is spiritual. At yun yung paggagalingan ng lahat ng natural na meron tayo, at physical na meron tayo. At kahit wala tayo ng mga physical, natural at material, tayo pa rin ay pinagpala. Sa Exodus 33 verse 15, sabi ni Moses, 'di ba? Kasi nakita niya si God, kilala niya si God. Sabi niya nung nakalabas niya sila ng Egypt at papasok na sila sa promised land, sabi ni Moses, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here." Wag niyo na kaming dalhin doon kung hindi din lang kayo sasama sa amin. Kung hindi rin lang ikaw sasama, God, don't bring us to the promised land. Kasi it will not be joyful, it will not be satisfying and fulfilling yung promised land. Hindi siya magiging kasapatan, hindi siya magiging pagpapala if God is not there. Kasi yung presence niya, yun yung pagpapala. At dinagdagan pa ni Moses, "For how shall it be known that I have found favor in your sight?" Paano nga malalaman ng mga tao na kami ay pinaburan mo? Ako ay pinaburan mo. Ako at ang iyong bayan. Paano nila malalaman? Is it not in your going with us? Hindi ba sa pagsama mo sa amin, doon nila makikita na kami ay pinagpala mo? Hindi yung mga bagay mo, ikaw. Sabi niya, "So that we are distinct," upang kami ay merong pagkakaiba. Ako at ang iyong bayan. Sa bawat bayan sa balat ng lupa. Ito yung pagkakaiba namin because you are going with us. It's not the promise you've given us, but you, the promiser, okay, who will go with us. At siya ay dumating, pero tinanggihan nila. Okay? At ang Holy Spirit ay dumating, pero hindi rin nila tinanggap. Yung God going with us, that is the blessing. That is the favor. At yan ang makikita nila. Yun yung pagkakaiba natin sa iba. Hindi yung mga natural, physical na mga bagay. It will go with that. These things will go with that. Pero, despite all these things, kahit wala yung mga bagay na yun, the Lord is going with us, and that is blessing enough. That is favor enough. Overflowing favor. Delight in God, not in His gifts. Ito yung ating kasayahan dapat. Di ba? Siya, hindi yung kanyang ibinibigay. So, ano ang pinagpala? #blessed. Ano yung tunay na pinagpala? Yung meron kang Diyos na tinanggap. Ang God ay nandyan lang at He is everywhere. Omnipresent God siya. Pero yung tanggapin mo si God sa buhay mo, tanggapin mo si God upang maging direktor, upang maging guide, upang maging driver ng buhay natin at savior ng buhay natin. That is a blessing. Yun yung truly blessed na tao. Sa Mark 2 verse 5, meron isang lumpo dito na dinala ng mga kaibigan niya kay Jesus Christ. At kinakailangan nilang butasin yung bubong kasi hindi sila makadaan sa dami ng tao sa pinto ng bahay.
And Jesus saw their faith. Nakita ni Jesus yung pananampalataya nila. Hindi lamang niya naririnig kasi sinasabi nila yung faith nila. Nakikita ni Jesus yung pananampalataya kasi ang pananampalataya hindi sa sinasabi kundi sa ginagawa. At ang faith nila ay nagbutas ng bubong. Nag-make way, gumawa ng daan patungo kay Jesus. At sabi niya sa lumpo, "Son, your sins are forgiven." Yun yung unang-una niyang sinabi. Mapatawad na yung mga kasalanan. Pinapatawad na yung kasalanan mo. Nagtaka yung mga tao. Sino to na nagpapatawad ng kasalanan? Tao lang siya. Siya yung God na nagkatawang tao. Hindi nila alam. At sabi ni Jesus, which is easier? Ano ba yung mas madali? To say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? Diba, ano yung mas madaling sabihin sa lumpo? Mapatawad yung kasalanan mo? O kaya naman, ikaw ay bumangon at maglakad? Mahil ka sa iyong disease o kaya naman sa iyong sickness. Kasi ano ang punto na mayroon kang dalawang paa na hindi ka naman pinatawad kasi hindi mo sinusuko yung sarili mo sa Diyos at ikaw pa ay nagmamalaki pa rin at ikaw ay nakikipag-rebelde pa rin laban sa Diyos dahil sa kasalanan. Di ba yun yung pinaka-blessing? To be forgiven? Ito yung sinasabi ni Jesus. Okay? Yun yung blessing na gusto niyang dalhin sa mga tao. Ibig sabihin, appendix lang, additional lang, extra, yung mga natural na mga bagay. Siyempre, yun yung mga bagay na tiyak na ibibigay niya sa atin. Pero, wala man yun kapag napatawad tayo at nabigyan tayo ng kaligtasan, na-recognize tayo sa faith natin, yun ay pagpapala na in itself. Sa Romans 4 verse 7, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Ito ay isang pag-quote sa Psalm 32 kung hindi ako nagkakamali. So ang pagpapala ay nandun sa mga pinatawad at ang mga kasalanan nila ay tinakpan na. Kasi pagpapala yun. Ikaw ay mapatawad. Pagpapala yun na wala nang makikitang huhukuman sa atin na kasalanan. That is blessing. 'Di ba? At yung iba pang listahan ng blessed, okay? Yung mga tao na kakikitaan mo ng totoong pabor ng Diyos ay nasa Matthew chapter 5, yung blessed, yung beatitude na nandoon. At hindi ito natural at physical at material, kundi ito ay mga character, pag-uugali, responses and reactions na hango sa karakter ng Diyos. Na huhubog sa atin habang tayo naglalakad sa kanyang kaligtasan at sa kanyang gabay at pagpapala. So Luke 10 verse 19 to 20, inutusan ni Jesus yung kanyang mga alagad na mangaral. Inutusan niya na dalhin yung mabuting balita ng kaharian ng Diyos at ang paghahari niya over all na mga spirits at kalaban niya. At natuwa sila nung bumalik. At sabi nila, lahat ng mga spirits, lahat ng mga demonyo, lahat sila ay sa pangalan mo ay lumalayas. Sabi ni Jesus, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. Binigyan ko kayo ng otoridad upang apakan ng mga ahas at mga scorpion, sabi niya, at over all the power of the enemy. Sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, and nothing shall hurt you, walang mananakit sa inyo dahil sa otoridad na ito. Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you. Nevertheless, listen to this, brothers, sisters. Makinig ka. Sabi niya, do not rejoice in this. Huwag kang magalak dito na ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo. But rejoice that your names are written in heaven. Pero maggalak kayo na nakasulat na yung mga pangalan nyo sa langit. Ibig sabihin, tayo ay tatanggapin sa presensya ng Diyos. Katanggap-tanggap na sa presensya ng Diyos dahil sa ating tagapagligtas na si Jesus. In Christ tayo. In Jesus tayo. Sa buhay niya. Di ba? Sa kanyang kaligtasan. And we will rejoice in that. At maaaring hindi nga tayo makakaranas ng mga mahihimala at maraming himala. Pero pwede natin silang maranasan. Pero ang tunay na rejoicing is yung ating pagtanggap sa kalangitan. Yung ating pagtanggap sa kanyang kaharian. At kapag yung kaharian niya ay dito na sa lupa, tayo din ay tatanggapin sa kaharian na yan. Katulad sa langit.
Sa John 6:26, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves." Pinakain niya dito yung 5,000. 5 loaves, 2 fishes. Konti lang, pero napadami niya. Dahil hindi lamang siya makapangyarihan, dahil siya ay nag-aalala na sila ay gutom. At nag-aalala si Lord sa ating kalagayan sa natural. At sila ay kumain. At sila ay sumunod pa rin kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, nireveal ni Jesus kung ano yung kanilang spiritual na kalagayan. Hinahanap niyo lang ako, hindi dahil sa mga tanda, kundi kayo ay nakakain at nabusog ng tinapay. At nakakalungkot na karamihan ng mga believers, they are seeking Jesus para sa kanilang personal, selfish, natural motives and agenda. Hindi para siya talaga yung isik nila. Him and Him alone is enough because Jesus is the life of our spiritual existence at spiritual eternity isang araw. Hindi fishes and loaves. The kingdom of God is not flesh and blood, sabi ni Apostle Paul sa Romans, kundi peace, righteousness, and joy in the Holy Spirit. Diba? That is why kahit yung ating katawan na nasisira ay papalitan ng hindi na kasi hindi papasok yung flesh and blood, natural, temporary, sa kaharian ni God. Kundi bagong katawan, spiritual na katawan. Katawan pa rin siya, yes, pero spiritual siya at the same time. Hindi siya namamatay. Seek Jesus, di ba? Sa mga eternal na mga bagay. Yun yung dahilan kung bakit tayo mag-i-stay. Yun yung dahilan kung bakit tayo magpapatuloy. Yun yung dahilan kung bakit tayo susunod. At sabi niya, do not work for the food that perishes. John 6:27. Huwag lang kayong magtrabaho, gumawa sa mga pagkain na uubos o kaya naman pansamantala, but for the food that endures to eternal life. Kundi sa mga pagkain na nagbibigay ng walang hanggang buhay, which the Son of Man will give to you, for on Him God the Father set His seal. Na binibigay ng anak ng tao si Jesus Christ sa atin. Pero sabi niya, work for the food that endures to eternal life. Pagtatrabahuhan natin yun. Yun yung ating hahangarin. Yun yung ating hahanaping buhay. Walang hanggan. Kasi merong pansamantalang buhay. At kung yun lang yung inaasahan natin kay Jesus, ay hindi yung pinaka na pwede niyang ibigay sa atin at gustong ibigay sa atin. Yun yung sinasabi niya. Diba? Sa 1 Corinthians 15. If in this life only you hope in Christ, you are of most men or most people miserable. Miserable yung buhay natin kasi pansamantala din at hindi natin nakikita yung eternal na kahalagahan ni Jesus sa atin kung umaasa lang tayo kay Jesus ng mga pansamantalang mga bagay. Katulad ng label na blessed or hashtag blessed ng mga tao sa mga social media. Successes in life, abundance and pleasures in life. Pero pansamantala sila. Hindi, we can have the eternal things. At yun yung sinasabi niya sa atin, at yun yung pinapangako niya sa atin, at yun yung gusto niyang ibigay sa atin. Yun yung totoong pagpapala. 2 Corinthians 9 verse 9. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng isang generous, happy giver. Itong sinasabi ni Apostle Paul sa isang masaya na tagapagbigay ng kung ano yung meron siya sa natural, sa physical, sa material. Sabi niya, as it is written, He has distributed freely, He has given to the poor. Yung mga nagbigay ng malaya, hindi nila pinipigilan, nagbibigay sila ng malaya. It is their nature to give. Generous sila. And it is about nature, it is not about need. Sabi niya, nagbibigay sila sa mga mahihirap. Ano ang balik nito? His righteousness endures forever. Mayroong effect yan sa ating eternity, yung ating giving of our temporary. Mayroong righteousness na eternal. Yung temporary righteousness na ginagawa natin sa iba. At sa sumunod na verse, sa 2 Corinthians 9 verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food, He will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Praise the Lord. Listen to this, my brothers, my sisters, my friend. Sabi niya dito, siya na nagsusupply ng inyong binhi upang maitanim.
And this speaks about our natural things, and natural goods, and natural wealth and riches. Sabi niya, nagsusupply siya ng mga pwede nating itanim. Siya din yung magsusupply ng pagkain natin. Hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Susuplayin niya tayo ng ating generously isi-share, pero hindi rin niya tayo pababayaan sa ating pagkain. What is yung need natin na hindi niya kayang i-fill up? Gaano ba kadami yung need natin? Tayo ay pansamantala lang. At yung panggagalingan ng ating favor at ng ating fullness ay walang hanggan. Sabi niya, isusupply niya ito at higit sa lahat, imumultiply niya yung seed for sowing natin. Imumultiply niya yung meron pa tayo upang makapagtanim pa tayo, upang makapag-share pa tayo. At hindi lang yun. He will also increase the harvest of your righteousness. Mayroon pa ring eternal na balik ito sa atin. Aanihin natin yung righteousness. Okay? At ito ay increasing righteousness, increasing harvest of righteousness. Hindi lang tinitingnan ni Lord yung ating generosity, kundi kanyang sinusuklian ito ng righteousness. Kapag tinitingnan niya tayo, we are righteous. Kasi hindi natin pinapatigil yung kanyang provision na pansarili. Kundi tinitingnan natin na ito din ay provision ng iba kapag nakakatagpo tayo ng pangangailangan. Sa 2 Corinthians 12 verse 9, ito naman ay tungkol sa mga mahihirap na kalagayan, trials, di ba? Kapag save ka na, hindi nangangahulugan, wala ka ng trials, wala ka ng problems, hindi, meron pa din. Pero ano ang dapat nating tingnan? Naintindihan ito ni Apostle Paul. Kasi nagkaroon siya ng mga ganito, kahit siya ay apostol na at kinagigiliwan siya at binibless ng God. Pero nung meron siya ng ganito, hindi niya maintindihan kung bakit naghihirap siya. And yet siya ay apostle. Di ba? Nag-pray siya ng ilang beses upang yung kahirapan, yung problema ay maubos at mawala at tumigil. Pero sabi ni Jesus sa kanya, my grace is enough for you, sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Listen to this. My power, my grace, na hindi pa natin naiintindihan na nag-i-exist. Kasi palagi tayong enough. Pero kapag hindi na tayo enough, hindi na tayo sufficient, insufficient na tayo, mas maintindihan natin yung grace na meron siya. Kasi yun yung panggagalingan ng ating kapunuan or sufficiency. Only if we are saying, ayos na ako, enough na ako, strong na ako, and then the power will not be recognized, will not be revealed, discovered or rediscovered, or experienced, or re-experience. Dahil tayo ay nagsasabing enough. Dahil tayo nagsasabing strong na ako. But if meron tayong kahinaan at meron tayong kawalan, meron siyang biyaya at kapangyarihan. So then, sabi ni Apostle Paul, I will boast most gladly about my weaknesses. Di ba sabi niya, ako ay magmamapuri, ako ay magyayabang, kasi marami akong kahinaan. Dahil kapag ganun ako, the power of Christ may reside in me. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nananahan sa akin. Look at this. Ito yung formula ng Panginoon ng blessing us. In our weaknesses and in our poverty. Okay? Magre-reside yung kanyang grace sa atin at ang kanyang power sa atin. Sa verse 10, therefore I am content with weaknesses, with insults, with troubles, with persecutions, with difficulties, for the sake of Christ. If I am weak, for the sake of Christ. If I am being insulted for the sake of Christ. If I am troubled for the sake of Christ. If I have persecutions and difficulties for the sake of Christ. Hindi for the sake of my sins. Of my being unchristian. Pero kapag for the sake of Christ, sabi niya, in these weaknesses, in these insults, troubles, persecutions, and difficulties, I am strong. In these weaknesses, I am the strongest. Merong blessing sa palagay nating kalagayan na hindi, for the sake of Christ. Kaya magpatuloy tayo kahit mahirap, magpatuloy tayo kahit tinatawanan, iniinsulto, kahit tayo ay iniisipan ng kahit anumang masamang bagay, pinagsasabihan ng masamang bagay. Kasi there,
makakaya natin because not of our strength, kundi of His strength. Madidiscover natin yung blessing of His strength, of His power, of His blessing, of His grace. Ang ganda. Ang sarap. Meron tayong madidiscovering iba. Hindi lamang kapag puno tayo, kundi kapag salat tayo. So, what is to be blessed? What does it mean to be truly blessed? So, nandun yung to be truly blessed, to be saved, to be filled with God, to receive His salvation, and to continue sa salvation niya, whatever the cost, whatever happens. Yun yung totoong blessing at totoong blessed. At sa New Testament na mayroon tayo, sa New Contract, nakapaloob dito na isi-save niya tayo, patatawarin niya tayo, Kanya tayong tutubusin, Kanya tayong sasamahan, Kanya tayong palalakasin, pagpapalain. Sa Ezekiel 34 verse 25 to 26, nandito yung promise of this new covenant or New Testament. I will make with them a covenant of peace, tipan ng kapayapaan, and banish wild beasts from the land so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the woods. Upang sila ay makatahan ng ligtas, sabi niya. Okay, kasama nitong mga mababangis na hayop at yung lugar na ito. Dahil dito sa covenant of peace. And I will make them, and the places all around them a blessing. Gagawin ko sila at lahat ng lugar na meron sila na pagpapala. And I will send down their showers in their season. They shall be showers of blessing. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala sa kanyang kapanahunan. Dahil sila ay nasa covenant ko. Dahil nasa tipan ko sila. At yung kamatayan ni Jesus yung pumirma ng tipan na to. At ang nagdala ng provisions ng tipan ay yung pagdating ng Holy Spirit sa atin, isinulat niya sa ating mga puso. Hindi na sa mga bato, kundi sa puso natin sinulat niya yung mga salita ni God upang masubukan natin sila. Masunod natin sila at magawa natin sila sa tulong ng Espiritu sa atin. At tayo magiging pinagpala. At tayo magiging pagpapala. Susundan tayo ng pagpapala. Kasi siya yung pagpapala. What is #blessed? What is to be truly blessed? Sa ekonomiya ng Panginoon is to receive Him. To be in the covenant with Him. Hindi yung walang covenant o walang relationship sa Kanya, kundi mayroong matapat na pagpapatuloy sa Kanyang tipan at ang pagkakaroon ng Kanyang presensya sa atin. Dahil pagpapala yun, pabor yun, kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, katuwiran, kalakasan, pagpapala. So yun yung ibig sabihin ng pinagpalang tunay o pagpapalang tunay. Ang magkaroon tayo ng kaligtasan at magpatuloy sa kaligtasan. Dahil ang ibig sabihin nun ay meron tayong Diyos, sumasa atin siya at hindi siya umaalis dahil hindi natin siya ino-offend sa mga decisions, sa mga pamamaraan natin. You are truly blessed kasi tayo ay tumanggap ng kaligtasan. At hindi ito dahil sa ating kalagayang pansamantala, sa mga kalagayang natural, material, physical. Hindi sa ganoon. Kundi tayo ay pinagpala sa espiritual, sa lugar ng makalangit. Dahil sa kaligtasan at presensya ng Diyos na tinanggap natin. You are blessed. Hindi dahil pinoproclaim mo na blessed ka, kundi blessed ka na kasi. At kinakailangan mo lang tanggapin na ikaw ay blessed. Lakaran itong pagpapalang buhay, pinagpalang buhay na ito. Dahil sa presensya ng espiritual, ng eternal, ng Diyos sa buhay natin. So God bless you ulit. Reminder lang, okay, sa bawat isa sa atin. So, God's favor regardless of the circumstances. At ano yung favor of God? His presence. Exodus 33, verse 15. His presence to go with us. At yun yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, I will be with you hanggang sa kaduluduluhan ng inyong kwento, ng inyong buhay, ng mundo, ng world. God's favor is His presence.
at regardless of consequences, we are blessed. So thank you ulit sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mahalin natin yung ating church, mahalin natin yung ating kapatiran, mahalin natin yung ating calling. At sabihin natin yung pagpapala sa iba.